So yeah, magandang gabi mga idol. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa Yamadori at saka sa homegrown. Kung ano ang pinagkaiba nila at kung paano ako pumili ng mga branches sa Yamadori compare doon sa homegrown. So yun, magsisimula na tayo mga idol. Itong nakita niyo puno na to ay isang tugas bato from Jensan. So ito ay matagal na sa akin at pinabayaan ko lang siya na mag-wild. At hinayaan ko lang talaga para lumaki at mag-proportion yung mga branches niya. Kasi dati, ang ginagawa ko ay kinakailangan mabuo ko siya, matapos ko agad, ganun kabilis para maibenta ko. Pero ngayon, attitude ko ngayon ay iba na. Hindi na ganun yung pananaw ko. Ang gusto ko ay mapag-aralang mabuti yung pagbobonsai. Kasi hanggat benta tayo ng benta ng halaman, nakakapag semi-finish pa lang tayo, ang problema, hindi natin na itutuloy yung pag-aaral sa bonsai. Yun yung mahirap na sistema. Although, wala naman tayong magagawa dahil unang-una, minsan, dyan tayo kumukuha ng panggastos natin, pambili ng mga wire natin, pambili ng mga pagkain natin minsan. So, malaking bagay din yung factor na yun. Pero, ang may advice ko sa inyo mga idol, kinakailangan meron tayong kinikip na bonsai, then meron tayong binebenta. So, hindi lahat for sale. So, yung kinikip naman natin na yun, darating din ang time, pambenta rin natin yan pero hindi pa sa ngayon. Kumaga, pang mahahabaan yun. At yun yung pag-aaralan natin hanggang matuto tayo ng matuto sa pagbobonsai. So, simulan na tayo mga idol. Ito yung Yamadori na puno. So, iikot ko sa inyo siya para makita nyo mabuti kung anong itsura. Sigurado may mapapansin kayo dito. So, yun. Ngayon, ito yung lagi kong binabanggit kapag humahanap ako ng front ng bonsai. Unang-una kong tinitingnan is base. So, nung dumating sa akin tong puno na to, totally wala yan. Wala ito. Wala yan. Yan. So, ito, develop lang natin yan hanggang dito. Ayan, nakita nyo? Ayan. So, yan, mga bata, ayan. As in, wala talaga siyang base nung dumating sa akin. Ayan. Ngayon, flat lang ang ilalim niyan, then tinanim ko siya, pinag-wild ko. So, ganyan ang kinalabasan niya nung pinag-wild ko yung mga branches lahat na to, paikot na yan. Nagmagaan din yung mga ugat sa ilalim at nagkaroon siya ngayon ng magandang roots. Di ba? Tapos, mahirap sabihin na ito na yung front niya dahil merong branches sa likod. Napansin niyo yan? Ang laki. Di ba? So, ito yung front ko. Ito yung front ko sa kanya. Ngayon, kaya ko yan kinuwang front dahil yung mismong movement ng trunk niya papunta dito. Napansin niyo yun, nakitang-kita naman. Oh. Diba? Ayan. Oh. Naka-curve siya papunta dito sa front ko na gusto mangyari. So, minsan sa Yamadori, ay kadalasan pala, nangyayari talaga na may mga branches na nawawala doon sa rules of basic. Di ba? So, kapag ang branches, halimbawa na lang, ito, walang movement, tuwid lang siya, talagang i-reset natin yan. Paliliitin natin yan para yung susunod na secondary, tayo yung gagawa ng flow para walang tuwid at maging maganda yung itsura ng structure ng trunk and branches. So, maging ano siya, balance, harmony, proportion ng itsura niya. Ngayon, ito yung tuturo ko sa inyo. Yung nakita nyo sa likod na sanga na to, hindi naman siya tuwid, meron siyang bukol-bukol na texture, meron siyang tapering, at ang kagandahan sa kanya, matured, di ba? Bakit hindi ko siya pinutol? Yun nga yun, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya tuwid. So, ganito lang kasimple. Madali magputol, mahirap magpalaki. Unang-una, bigay na ng nature yan. So, ba't natin puputulin, di ba? So, ikaw na artist, ikaw yung mismong gumawa ng paraan na hindi siya matatanggal dahil maganda naman talaga yung itsura ng branches.
gawa na lang natin ang paraan. Di ba? Pero, syempre, kahit sabihin natin Yamadori yung puno natin, kinakailangan, doon pa rin tayo papasok sa basic. So, dapat maintindihan pa rin natin yung basic para alam natin kung saan natin itatayo yung puno, saan natin ihaharap yung puno. Hindi yung kumuha tayo ng material, inilagay lang natin dyan dahil alam natin mayroong first branch, second, back, apex. So, yun lang yung pumapasok sa atin na alam natin. Pero doon mismo sa basic, wala tayo noon, di ba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung front ko. Ito yung side. Pansin nyo, ayan, nakapunta doon. Papunta doon yung apex. Yung movement ng trunk, yung curve, nakapunta doon. Ayan. Okay. Then, ito ngayon, tingnan nyo mabuti. Ito yung mismong trunk niya. Wala sa 3 o'clock. Ito yung 3 o'clock. Ayan. Ngayon, nandito sa 4 o'clock tumubo yung first branch natin. So, ayan. So, sa madalit salita, yung rules ng basic, kahit Yamadori siya, pumasok pa rin yung basic. Di ba? So, dito tayo sa second. Kita nyo to? Wala siya sa gitna. Nasa 8 o'clock siya. Okay. So, yun. Tapos, yung branches natin sa back. 11 o'clock, 11 o'clock and 1 o'clock. So, nandun pa rin yung basic. Di ba? So, kaya ko tinuturo yan para kung sakali man na kayo ay gagawa at magtuturo kayo, madali yung masasalin sa kanila dahil meron tayong rules or basic rules sa bonsai na tinatawag. Hindi yung gumawa ka ng first branch dyan, gumawa ka ng second dito, and then buuin mo yung paddings dyan. So, mahirap i-determine yung ganong sistema. Hindi kagaya na meron tayong basic. Di ba? Okay. So, ito ngayong puno na to ay nireset ko and then ireripat ko yan. So, iayaan natin sa next vlog yan para makita nyo yung gagawin ko dito. So, dito muna tayo pumuko sa Yamadori and homegrown. So, doon na tayo sa homegrown. So, bago tayo magsimula dito at dito, dapat nating maintindihan muna yung clocking natin sa position ng ating branches. So, unahin muna natin, ito ay back view, ito ay front view, nasa top view tayo ng trunk. So, ayan. So, ito yung orasan. So, kagawa tayo ng first branch, basic. First branch, 4 o'clock, 4 o'clock. 8 o'clock, 8 o'clock. 11 o'clock, back view, 11 o'clock. 1 o'clock, 1 o'clock. So, napansin nyo? Lahat, tumutukoy, lahat ng branches na nasa harap natin, 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock. 8 o'clock, 8 o'clock. And then, 11 o'clock, 11 o'clock, back view. Ngayon, kung magkakaroon ulit tayo ng branches dito at saka dito, 11 o'clock and 1 o'clock. So, iyan yung basic na pagpili ng sanga na tumutukoy dito sa ating clocking. So, yun. Pagkatapos ngayon yan, syempre, sa kadalasan kasi ngayon, nag-evolve ang bonsai. Dumadami ngayon yung kakaibang design like ng ginagawa ko na sustainable bonsai na homegrown siya, na ang ginagawa ko sa kanya ay pinawawild ko ng pinawawild and then ginagawa ko siyang parang Yamadori na yung forma ng puno. Kasi kung mapapansin nyo yung mga gawa ng ibang bansa, kung dito pa rin tayo babase sa basic, napag-iiwanan na tayo, di ba? So, ito lang yung simula natin na kinakailangan i-adapt din natin kahit sabihin natin na mag-freestyle tayo ng puno, mag-design tayo ng kakaiba sa tronco, pero dapat makikita pa rin natin yung yari na nandun pa rin yung basic na rules. Hindi porket freestyle yung puno mo, maglalagay ka na ng branches sa harap. So, hindi ganoon. Kinakailangan, nandun pa rin yung basic natin. Okay? So, pagdating ngayon dito, sa clocking na yan, dyan umiikot lahat ng branches.
So lahat ng branches sa harap ay 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock. 11 o'clock ay, sorry, 8 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock. And then back view, 11 o'clock, 1 o'clock. Kung maglalagay ulit tayo dito, 11 o'clock and 1 o'clock then apex. So yun yung basic na ginagawa natin. So hindi natin ano yan kasi marami ng material na lumalabas like na Yamadori na napakahirap talunin ng Yamadori, totohanan lang. Kasi unang-una nandiyan yung maturity, nandiyan yung bark niya, nandiyan yung flowing ng trunk. So, yun yung mga karakter na hinahanap natin mga nagbo-bonsai, di ba? So, dumako na tayo ngayon dito. Kung mapapansin nyo, bakit walang branches sa gitna? So, yun yung mga tinatawag na eye poking. So, first layer, second layer, third layer, pagdating dito ngayon, pwede na tayo magsara. Pwede tayo maglagay ng branches dyan, tsaka dito. Ang mahalaga lang, yung mula dito, sa nebari hanggang dyan, walang nakatakip, mapapakita natin ng maayos, malinis, yung ating movement ng trunk. So, ito yan. Kung mapapansin nyo, meron siyang linyang pula. So, ito yung nakikita natin, yan. Kita yan, dahil malinis yung ating layout ng branches. Wala tayong eye poking. So yun lang mga idol, hanggang dito na lang ating video at susunod ko na yung pagre-repat nito, i-upload ko din sa aking YTC para mapanood nyo kung paano ako magbawas ng ugat at paano ako mag-repat ng ganitong estado ng bonsai. So ito ngayon ay magbabawas pa ako dyan ng mga sanga, hindi pa tapos ang setback niyan. So ipapainal natin ang setback nito. So yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong suporta at panunood. God bless.